sapagkat tayo po ay nasa huling panahon na. Talagang whether you like it or not, talagang doon niya po sa atin pong napag-aralan noong nakaraan, halos talagang tatanggalin ni Satanas ang pag-asa mo. Tatanggalin ni Satanas ang pananampalataya mo. Wawasakin ni Satanas ang iyong pag-ibig sa Panginoon at sa maraming bagay sa paglilingkod mo sa Panginoon. Ito ang kanyang igugupo at ibabagsak at wawasakin para ikaw ay hindi na makapagpatuloy na sumusunod at naglilingkod sa Panginoon. And then next, ang sumunod na letter this na gagawin ng kaaway is about distraction. Everybody says distraction. Idi-distract ka ni Satanas. Ngayon nakapokus ka. Ngayon nakakonsentrate ka. Ngayon nag-aalab ka. Ngayon nag-aapoy ka. Ngayon napakainit mo. Wala kang pakialam sa mga nangyayari sa paligid. Wala kang pakialam sa pinagdadaanan mo sa buhay sapagkat ikaw ay nakapokus sa pagsunod, sa pagpaparangal sa Panginoon. Pero kapatid, si Satanas ay tuso. Si Satanas ay walang ginagawa kundi ikaw at ako at tayong lahat ay i-distract. Ibaling ang iyong focus mula sa Panginoon patungo sa maraming bagay sa ibabaw ng mundo upang ikaw isang araw ay ma-out of focus na sa pagsunod mo sa Panginoon. Distraction ang sumunod na hakbang, sumunod na gagawin ni Satanas sa buhay ng bawat isang lingkod ng Diyos at sa buhay ng bawat isang mananampalataya. Sa Matthew chapter 14, beginning verse 26 up to verse 30, ito po yung kwento na kung saan ang mga alagad ay pinauna ng ating Panginoon sumakay sa bangka upang doon sa kabilang isla, doon sila magkikita. Nagpatihuli ang ating Panginoon sapagkat siya ay nakapokus pa na nakikipag-usap, nagpaparangal, nagpupuri sa kanyang Ama. At nung malalim na ang umaga, sumunod ang ating Panginoon sa kanyang mga alagad na nakasakay lahat sila sa bangka na lumalakad sa ibabaw ng tubig ang ating Panginoon. At nakita siya ng mga alagad at ang mga alagad na ito ay sama-samang natakot. Maliban kay Apostol Pedro. Nasabi ni Apostol Pedro, Panginoon, kung talagang kayo po yan, pupuntahan ko po kayo dyan. Kaya sabi ng Panginoon, halika, come to me. Kaya si Pedro po ay bumaba sa bangka, tumapak sa ibabaw ng tubig, siya po ay nakalakad. Dahil yung kanyang mga kasamahan ay binabalot ng takot sapagkat akala nila multo yung kanilang nakita. Maliban kay Apostol Pedro, nasabi po ni Pedro, kung talagang kayo po yan, Panginoon, paparayanin niyo po ako, gusto ko po lumapit sa inyo. Kaya sabi po ng Panginoon, halika. May go signal ang Panginoon, halika. Kahit napaka-imposible na makalakad si Pedro sa ibabaw ng tubig, siya po ay nakalakad. At nung nasa kalahatian na po si Pedro, papunta po sa ating Panginoon na nasa ibabaw ng tubig, bigla pong lumakas ang hangin. Bigla pong umalo ng napakataas. At dito po nabaling ang paningin, isip, damdamin ni Pedro. Mula sa ating Panginoon na merong matinding pananampalataya na ipokus niya ang kanyang paningin at isip at damdamin sa napakalakas na hangin at napakalaking alon. At dito po nagsimula na siya matakot. At siya po'y unti-unting lumubog sa tubig. Ano po ang ibig sabihin ng kwentong ito? Nakagawa ang kaaway kay Pedro. Na-distract po siya. Distraction. Mula po sa focus niya sa ating Panginoon, kaya siya nakalakad. Dahil meron pong matinding pananampalataya at pagtitiwala. Pero nung makita niya po yung malakas na hangin at malakas na alon,
Dito po nabalig yung kanyang mata, yung kanyang isip, yung kanyang damdamin, at dito po nagpasimula na nawala po yung kanyang pananampalataya at napalitan po ng matinding takot sapagkat ang nakita po niya ay yung napakalakas na alon, napakalaking alon at malakas na hangin. At siya po'y nag-umpisang lumubog. At nung lumubog po siya, ang sabi po niya, Panginoon, tulungan niyo po ako. Kaya po sa pagdaka ay inabot ng ating Panginoon mula po sa pagkakalubog at pagkakalunod. At ang sabi sa kanya ng Panginoon, napakaliit ng iyong pananampalataya. Ito po ang trabaho ni Satanas, mga kapatid. Sa buhay ng bawat isang mananampalataya, sa buhay ng bawat isang lingkod ng Diyos, i-distract ka. Aabalahin ka sa napakaraming pamamaraan ni Satanas. At hindi po yan biglaan. Si Satanas po ay napakatuso, napakatalino. Uunti-untiin ka lang niya ni hindi mo mararamdaman na ikaw pala ay unti-unti ay na-out of focus na sa pagsunod mo, sa pagbabalik mo ng pagpaparangal, pagpapasalamat, paglilingkod sa Panginoon. Uunti-untiin ka na niya sa paraan na hindi mo mararamdaman. At isang araw mabubulaga ka, hindi mo na maiintindihan ang sarili mo. Bakit ganun na ang sitwasyon mo? Ikaw mismo ang makakaranas niyan, mga kapatid. Tayo mismo makaka-experience niyan na parang bakit ganun hindi ka na masaya? Bakit parang ganun? Parang hindi ka na excited gaya ng dati. Parang nawala na yung dati. Sapagkat bakit? Pagkat na-distract ka na ng kaaway. Naipihit na ni Satanas ang isip at damdamin mo, oras mo, panahon mo sa napakaraming bagay na ngayon sa ibabaw ng mundo. Ganyan katuso si Satanas. Distraction. Talagang ia-out of focus ka ni Satanas. Sa unang hakbang, pangalawang hakbang, pangatlong hakbang, grabe po. Lumalakad sa ibabaw ng tubig si Peter kahit siya ay tao lang. Dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Nagagawa niya ang bagay na hindi ka panipaniwala kasi meron siyang matinding pananampalataya, focus sa ating Panginoon. Pero, nung nasa kahalatian na siya, unti-unti siyang lumubog. Bakit? Kasi natanggal na yung kanyang focus sa Panginoon at nabaling doon sa distraction. Sa malakas na hangin at malakas na alon. Ganyan po ang gagawin ni Satanas sa bawat isang lingkod ng Diyos at bawat isang mananampalataya na nagpapatuloy na tapat na sumusunod sa ating Panginoon. Napakahusay niyang gumawa ng distraction. Anumang bagay na meron tayo, pwede niya po yung gamitin na distraction sa buhay mo, buhay ko, para ikaw ay madistract niya at ma-autofocus ka. Negosyo mo, trabaho mo, pangarap mo, pag-aaral mo, pinagkakaabalahan mo sa araw-araw, ingat po tayo. Baka po isang araw, diyan mo na halos maibuhos yung buhay mo, yung oras mo, yung panahon mo, at isang araw magulat ka. Ni manalangin, hindi ka na makapanalangin. Ni magbukas ng Bible, hindi ka na makapagbukas ng Bible. At pinakamasakit, yung makarating ka at makapunta sa mga gawain sa Panginoon, even ang Sunday, mawalan ka na ng panahon. Bakit? Kasi na-distract ka ng kaaway. At kapag yan po ay nakasanayan na ng isang mananampalataya, yan po ang pinakamasakit. Tuluyan na nakagawa ang kaaway sa buhay ng isang lingkod ng Diyos at isang mananampalataya sapagkat yung spirit of distraction from Satan ay nakagawa sa buhay ng bawat isa. Hanggang isang araw, ala ka ng gana.
ala ka ng gana sa mga bagay na makapagbibigay ng saya sa Diyos. Hindi mo maintindihan yung sarili mo, bakit ganoon? At tatapatin ko po kayo, ito ang pinakamalungkot na senaryo na mararanasan ng isang mananampalataya, even ng isang lingkod ng Diyos, na mawala na siya ng gana at kinain na siya ng mga bagay sa ibabaw ng mundo, sapagkat kahit kailan, hindi siya magiging masaya. Tatapatin ko po kayo. Kahit ikaw napupuntahan mo ang napakaraming bayan, napakaraming lugar sa bansa natin na magaganda, kahit ikaw nalilibot mo ang pinakamagagandang bansa, naiikot mo, napapasyalan mo, nakakain mo ang masarap na pagkain, naisusuot mo ang magagandang damit, nakapagsusuot ka ng mamahaling alahas, nagkakaroon ka ng magagandang sasakyan na mamahalin. Pero kung wala ang Diyos sa buhay mo at sa buhay ko, hindi ka tunay na magiging masaya. Yan ang sabi ng Panginoon sa Mga Ngaral chapter 2 verse 25 na binanggit ni Solomon. Kung wala ang Diyos sa buhay ko, wala palang halaga, wala palang kwenta ang mga gintong ito, mga palasyong ito, magagarang mga sasakyan ko, kapangyarihan ko. Hindi pala ito makapagdudulot ng tunay na kaligayahan at kasiyahan sa isip at damdamin ko. Ang tunay pala lamang makapagbibigay ng totally and fullness satisfaction of joy sa akin, sabi ni Solomon, ayan lagi kong nararanasan na kasama ko ang presensya ng Panginoon sa buhay ko. Si Solomon po ang may karapatang magsabi niyan, sapagkat siya lang po ang tanging taong nabuhay sa ibabaw ng mundo, na pinakamayaman tao at maimpluwensyang tao, wala pa po nakalalampas sa kanya. Pero sinabi po ni Solomon, kung wala ang Diyos, hindi pala tunay na magiging masaya ang tao. Kaya mga kapatid, ang tunay pong kasiyahan, yung alam mo sa sarili mo, sa buhay mo, na habang nabubuhay ka, nagiging makabuluhan ang buhay natin. Kung nakapagbibigay na ka ng oras, panahon sa trabaho mo, sa pamilya mo, sa pangarap mo, nakapagbibigay ka ng best time, higit sa lahat dapat makapagbigay tayo ng best time para sa Diyos. Kung nagagamit mo yung talino mo, yung abilidad mo, yung kakayahan mo, yung katawan mo, yung lakas mo sa maraming bagay, higit sa lahat kapatid, dapat nagagamit mo lahat yan para sa Panginoon. Yan ang tunay na makapagbibigay ng kaligayahan na hindi kayang tapatan ng sino paman. Pero ito nga po ang galaw ng kaaway. Ididistra kanya. Ididistra kanya sa maraming bagay para ikaw ay ma-out of focus. Sabi ng 1 John chapter 5 verse 4 to 5, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan, at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Ginagamit po ni Satan ang sanlibutan, ang mga bagay sa sanlibutan, para ikaw ay i-distract, para ako ay i-distract. But ma-overcome natin ang lahat ng spirit of destruction comes from Satan. Kapag tayo, yung ating pananampalataya ay nag-high level. Yan ang binabanggit ng 1 John chapter 5 verse 4, na pagtatagumpayan ng bawat isa at ng sino man ang sanlibutan, at magtatagumpay tayo sa lahat ng gawa ni Satanas sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoon. At titibay
lalang at lalago at lalalim ang ating pananampalataya kapag tayo ay nakapokus sa mga bagay patungkol sa Diyos. I tell you kapatid, madadowngrade, magkukulaps ang pananampalataya ng isang tao, ng isang mananampalataya, ng isang lingkod ng Diyos kapag siya ay kinain ng sistema ng mundo. Kapag siya wala nang ginagawa sa kanyang sarili para sa Panginoon, especially ang Word of God. May talento ka, may kakayahan ka, pero hindi mo na ginagamit yung talento mo, yung kakayahan mo, yung ability mo, yung buhay mo para ipagamit para sa Panginoon. Yan po ang pasimula na yung pananampalataya magkukulaps, manlalamig. Pero ikaw walang talento, walang kakayahan, walang karunungan, walang kakayahan. Pero patuloy mong ikinukumit yung sarili mo, yung pananampalataya mong napakaliit, lalaki at lalaki at lalaki, titibay at tatatag at hindi ka makayang daigin ng kaaway. Sapagkat ang tatalo sa lahat ng gawa ng kaaway, ginagamit niya ang sanlibutan ay ang ating matatag at matibay na pananampalataya. Sabi ng verse 5, sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus ay anak ng Diyos. Tayo po yun mga kapatid. Ito po yung tamang aral, tamang pananampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. Si Jesus ang only begotten Son. Kaya mga kapatid, tayo po ay patuloy in the last day, huwag nating hahayaan na anuman ang ating pinagkakaabalahan, anuman ang ating mga pangarap sa buhay, anuman ang ating marating at ma-achieve sa buhay, huwag nating hahayaan na ma-distract tayo ng kaaway. Ang masakit, maraming Kristiyano, wala pang nararating sa buhay, wala pang na-achieve sa buhay, na-distract na siya ng kaaway. Yun ang pinakamasakit. Yung halos wala siyang pinagkakaabalahan. Mundo lang at sanlibutan ang nakadistract sa kanya. Yung mga bagay sa mundo na kinahuhumalingan ng maraming taong walang tamang pananampalataya, ang masakit pati siya na humaling sa mga bagay na yon. At yun kasi atake ni Satanas para i-distract ang bawat isang mananampalataya. Distraction, mga kapatid. Kaya po, ngayon po sa oras na ito, alam na po natin kung paano natin i-handle ang ating mga sarili. Ang mensaheng ito'y patuloy na maging pagpapala sa atin lahat para sa panahong ito, hindi tayo mapanlamig, hindi tayo mapanlupaypay, hindi tayo ma-out of focus. Next, double-minded. Ito po yung tinatawag na laging nagdadalawa ng pag-iisip. Laging nababago ang pag-iisip. Pabago-bago ang isip. Ngayon, gustong-gusto mong maglingkod sa Diyos. Ngayon, napakarami mong pinaplano, napakarami mong gustong gawin, napakarami mong pinapangarap para ikaw ay talagang maging tapat na lingkod ng Diyos, maglingkod sa Diyos. Napakarami mong gustong gawin para patuloy na talaga yung gawain ng Panginoon ay suportahan mo. Pero alam niyo ba, ang kaaway na si Satanas ay laging nandyan para baguhin lagi ang ating laman ng isipan, ang ating laman ng damdamin. Lagi niyang papalitan yan. Lagi niyang babaguhin yan. Sapagkat alam niya na kapag nabago niya yung ating isip, tanga yung ating damdamin. Ngayon, maalab ka. Ngayon, talagang matindi yung mga gusto mong gawin para sa Panginoon. Pero isang araw, kapatid, ingat tayo. Sapagkat si Satanas ay laging naglalaro sa ating isip. Lagi kanyang ibubuyo. Lagi kanya talagang susulsulan para yung isip at damdamin natin na mga bagay na gusto nating gawin para sa Panginoon ay kanyang pihitin, papalayo at papatalikod sa Panginoon.
Ito ang ikatlong pamatay na ginagawa ni Satanas sa buhay ng bawat isang lingkod ng Diyos, sa buhay ng bawat isang manampalataya. Di nyo ba alam, minsan napasin nyo po, maraming Kristiyano nagpapatotoo. Maraming lingkod ng Diyos nagtetestify na yung mga gusto niyang gawin, marami siyang sinasabi para sa Panginoon, pero pansinin niyo po, isang araw lang, isang linggo lang, nababago kagad yung isip niya, yung damdamin niya. Makikita mo, baliktad doon sa sinabi niya. Bakit? Ganong katuso, ganong kahusay si Satanas. Yung iniisip mo ngayon, yung pinaplano mo ngayon, mamaya lang, bukas lang, po pwedeng mapihit yan ni Satanas at taliwas, kabaliktaran doon sa gusto mong gawin para sa Panginoon. Ganon siya katuso. Ano sabi po ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 1 verse 17? Ngayon, dahil ba sa ganito ang balak ko ay masasabi na ninyong ako'y urong sulong? Akala ba ninyo'y pabago-bago ang balak ko tulad ng ginagawa ng taong makasanlibutan na ngayon ay sabi oo at pamaya-maya'y hindi? Ato niyo po sinabi ni Pablo. Si Pablo po ay isang halimbawa, isang example ng isang lingkod ng Diyos, isang mananampalataya na hindi nababago yung kanyang gustong gawin para sa Panginoon. Yung oo ngayon ay mananatiling oo at hindi mababago yun. Sapagkat siya'y isang lingkod ng Diyos, isang mananampalataya na talagang merong malalim na paninindigan, pananampalataya at pagpapahalaga sa Diyos. Kasi makikita po siya po ang may sabi, hindi ako katulad ng mga taong makasanlibutan. Yung palang mga taong pabago-bago ang isip para sa Diyos, ito pala yung mga taong makasanlibutan. Yung oo ngayon, pero mamaya hindi na. Ito yung sinabi ni Pablo. Yung oo ko ngayon, kapag sinabi kong ako ay maglilingkod sa Diyos ng tapat, anuman yung mararanasan ko, sabi ni Pablo, mananatiling oo yun. Walang makapipigil. Walang makapipigil sa akin. Hadlangan man ako ng sibat, hadlangan man ako ng punyal. Hindi ito makapipigil sa akin para hindi ko paglingkuran ng tapat ang aking Panginoon. Yung oo ko ngayon ay mananatili habang buhay na mananatiling oo, hindi magbabago yun. Wow! Praise God! I sad to say, marami pong lingkod ng Diyos na natiling tapat na naglilingkod sa Diyos, nagtapos na hindi naging tapat. Nagtapos na namuhay sa kasalanan. Maraming mananampalataya na nag-aapoy, nag-aalab nung unang-unang makakilala. Pero dahil sa maraming bagay nagawa ng kaaway, spirit of destruction, yung isip at damdamin niya na nagsasabi dati, Lord, mahal na mahal kita. Di kita iiwan. Buong buhay ko ay gagamitin ko para sa iyo. Ano man ang meron ako, gagamitin ko para sa iyo. Pero hindi na natiling oo. Lumipas ang panahon, yung oo naging hindi na. Ganyan katuso si Satanas. Yung double-minded, laging pag-aalinlangan, laging pagdadalawang isip, ang lagi niyang isinasaksak sa isip at damdamin ng bawat isang lingkod ng Diyos at mananampalataya. Kaya kapag hindi po natin to na-i-handle ng tama, kapag hindi po natin to na-overcome, at the end of the day, tayo po ang talo at tayo po ang napakalaking apekto sa ating buhay sa oras na ito. Pero sa verse 18, tingnan niyo po ang binabanggit. 2 Corinthians chapter 1 verse 18, sabi ni Pablo, kung paanong ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo, ang oo ngayon ay mananatiling oo.
So mga kapatid, makikita po natin, kapag tayo po'y nanatiling tapat, hindi po tayo na-distract, hindi nakagawa ang kaaway sa buhay natin, kung ano yung ipinangako ng Diyos sa bawat isang tapat, mananatili po yun, hindi magbabago. Wala pong tapat na mananampalataya na pababayaan ng Diyos. Wala pong tapat na naglingkod sa Diyos na siya po'y mananatiling kadusta-dusta. Ang Diyos ay tapat sa bawat isang tapat na sumusunod sa Kanyang kalooban. Kaya mga kapatid, kung sinabi po natin tayo'y tapat na maglilingkod sa Diyos, kung sinabi po natin sa harap ng tao at sa harap ng Diyos at tayo po hindi magbabago, magpapatuloy hanggang sa dulo ng ating buhay, huwag niyo pong hahayaan yung oo na yon, yung pangako na yon sa bandang huli mabago dahil sa gawa ng kaaway. May mga tao po sumusumpa pa. Lalo't kapag nasa punto po ng matitinding problema at pagsubok. Kapag meron ng malubhang karamdaman, Lord, pangako ko, sumpaman, pagalingin mo lang ako. Yung buhay kong ito, ipaglilingkod ko sa iyo. Alam niyo po, marami na pong ganyan. Lord, tulungan mo lang ako sa napakatinding problemang pinagdadaanan ko. Nangangako po ako po'y magiging tapat na sa iyo. Alam niyo po, nung gumawa ng himala ang Diyos, pansamantala, sumunod sa Lord. Pero ang masakit, lumipas na po yung ilang buwan, ilang panahon, nagbalik po sa dati. Nakalimutan yung kanyang pangako at sumpa sa Diyos. Alam niyo po ba yung pagsumpa sa Diyos, ayaw po ng Diyos yun. Nagagalit po ang Diyos sa bawat isang taong sumusumpa pa, pero ang masakit, hindi niya tinupad yung kanyang sumpa sa Diyos. Yun ang ayaw na ayaw ng Diyos. Ano po ang sabi ng Bible sa James chapter 5 verse 12? Santiago chapter 5 verse 12. Ngunit higit sa lahat mga kapatid, huwag na kayong susumpa. Kung kayo'y nangangako, huwag ninyong sabihing saksi ko ang langit o saksi ko ang lupa o ano paman. Sapat nang sabihin ninyong oo kung oo at hindi kung hindi, upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Kaya mabigat po mga kapatid yung dumating sa point ng buhay natin, sumumpa pa tayo. Dahil may matindi kang pinagdadaanan sa buhay. May matindi kang sakit karamdaman, sumumpa ka pa. Gumalaw ang Diyos, naghimala ang Diyos, pinagaling ka, kinulungan ka sa napakatinding problema mo. Pero nung pagkatapos lang ng ilang panahon, nung wala ka ng problema, nung wala ka ng sakit, nilabag mo yung sumpa mo sa Diyos. Ayaw ng Diyos na ikaw ay susumpa sa Diyos, pero hindi mo tutuparin. Sa atin nga pong tao, masakit po yun. Yung pasumpa-sumpa ka pa. Pero after a few days, a few weeks, a few months, alari naman pala. Yun ay ayaw ng Diyos. Kaya mga kapatid, yung sinabi natin sa Lord, Lord, salamat. Narito po ako ngayon. Ako po ay tapat na maglilingkod sa Diyos. Ako po ay tapat na susuporta para sa inyong gawain. Pagpalain mo lang ako, i-bless mo lang ako. Ako po ay patuloy na susuporta sa iyong gawain. Dapat po manatili po yun, hindi mabago. Yung oo natin ngayon dapat po ay hindi mabago, hindi mapalitan po ng hindi na. Kasi po ayaw ng Diyos yun. Galaw po ng kaaway yun. Sapagkat yung double-minded ay gawa ng kaaway. Ngayon, ano po ang ating gagawin kapag po pabago-bago ang ating isip? Kapag dumating sa point ng ating buhay na naging pabago-bago na po ang isip natin. Sabi po ng James chapter 4 verse 7 to 8 or Santiago chapter 7
chapter 4 verse 7 to 8. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Tayo po'y dapat magpasakop sa Diyos at labanan po natin ang dyablo. Tang sabi ng Panginoon, siya'y lalayo sa atin. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong mga puso, kayong pabago-bago ng isip. Ang isa pong manifestation ng isang taong makasalanan ay pabago-bago ang isip. Oo ngayon, mamaya lang hindi na. Gustong maglingkod ngayon, mamaya na hindi na. Gusto niyang may gawin para sa gawain ng Panginoon, bukas lang hindi na. Ang sabi po ng Biblia, yan ang manifestasyon ng mga taong makasalanan. Laging pabago-bago ang isip. Walang consistently. At si Apostol Pablo ang isang example na merong consistently na yung oo niya ay mananatiling oo hanggang sa huling yugto ng kanyang buhay. Sapagkat hindi nakagawa ang dyablo sa kanyang buhay. Kaya mga kapatid, yung oo natin ngayon, mula sa ating isip, mula sa ating puso, na sinasabi natin, Lord, oo, tapat akong susunod sa iyo. Tapat akong maglilingkod sa iyo. Tapat akong susuporta para sa iyong ministeryo. Hindi po yun mababago. Hindi po yun mababago hanggang sa huling yugto ng aking buhay. Mananatili po yung oo. Kaya mga kapatid, kapag nabago po yun, yung oo mo ngayon, after a few weeks lang, a few months lang, a few years lang, nabago yun. Napalitan po sa isip at damdamin mo na, hindi na. Ayoko nang sumunod sa Panginoon. Ibig sabihin, nakagawa si Satanas sa buhay mo, sa buhay natin. Kasi, ang sinasabi ng Bible, yung oo, dapat manatiling oo yun hanggang sa huling yugto ng buhay natin. Hindi dapat mabago yun. Sinabi mo ngayon, Lord, oo, nais kitang paglingkuran, nais kitang parangalan, nais kitang pasalamatan. Anumang bagay na ginagawa mo sa buhay ko, anumang meron ako, Lord, oo, gagamitin ko to para sa iyong kapurihan. Dapat di po mababago yun. Anuman kapatid, ang maranasan at pagdaanan mo sa buhay, mananatili yun oo mula sa isip at damdamin mo. Kasi ang trabaho nga ni Satanas, laging baguhin ang isip, laging magkaroon ng doubt, pag-aalinlangan, pagdadalawang isip, ang isang mananampalataya at ang isang lingkod ng Diyos. Yan ang ikatlong pamatay ni Satanas na letter D para ang bawat isang lingkod ng Diyos, ang bawat isang mananampalataya ay hindi na magpatuloy na sumunod ng tapat sa Panginoon Diyos. Kaya mga kapatid, kapag nararamdaman niyo na parang nababago na yung mga dati niyong gustong gawin, kapag nararamdaman niyo sa inyong isip at damdamin na parang bakit ganito, parang nawawalan na ako ng gana na magbalik ng pasalamat, parangal, maglingkod sa Diyos, bakit ganito, parang nananamlay na yung aking damdamin, yung aking isip, kapatid, isa lang ang sagot dyan. Si Satanas ang promotor niyan. Nakagagawa si Satanas sa buhay mo, sa buhay nating lahat.
At ang sabi ng Panginoon, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Pag sinabing labanan natin, sa pamamagitan ng tapat na pagsunod sa Panginoon, kung ikaw ay pinananamlay, binibigyan ng katamaran, binibigyan ng mga negative na kaisipan, labanan mo yun. Kontrahin mo lahat yon sa tulong ng marubdob na pananalangin. Binibigyan ka ng katamaran magbasa ng Bible, manalangin ka, humingi ka sa Diyos na ikaw ay bigyan ng kasipagan, init na magmuli magbasa ng Bible. Huwag mong hahayaan na isaksak ng dyablo ni Satanas sa isip at damdamin mo na tuluyan na ikaw'y mawala ng gana na magbasa ng Bible. Lalabanan mo siya. Binibigyan ka ng katamaran na ikaw ay magpatuloy na humakbang, sumunod sa Panginoon. Pinipigil ka niya sa napakaraming bagay na ginagawa sa buhay mo, sa buhay natin. Labanan mo siya. Yung nararamdaman mo, kontrahin mo. Na alam mong mali, alam mong hindi ito kalooban ng Diyos, labanan mo siya. Muli kang manalangin na bigyan ka ng kasipagan para ipagpatuloy mo ang mga ginagawa mo para sa Panginoon at ang dyablo hindi tatagal, lalayo siya. Kaya mga kapatid, double-minded. Lagi niyang binibigyan ng pag-aalinlangan, dalawang kaisipan, ang bawat isang mananampalataya para hindi na magpatuloy sa paghakbang at pagsunod sa ating Panginoon Diyos. And then next, deadness, kamatayan, pagkamatay. Pinapatay ni Satanas ang maalab, mainit, maapoy, masigasig, masipag, katyagaan natin sa pagsunod sa Panginoon. Gusto niya yang patayin. Yan ang trabaho ni Satanas. Kung papaano ang isang siga na nagliliyab, napakalaki ng apoy, ito'y binobombit ng tubig para mawala yung malaking apoy. The same thing, kung paano tayo nag-aapoy, nag-aalab, napakatyaga, napakasipag para sa Panginoon, iyan ay kanyang aapulain, papatayin niya. Deadness. Kaya sabi nga po ng ating Panginoon na parito ang kaaway upang pumatay, magwasak at magnakaw. Ito ang kanyang primary purpose kung bakit siya narito, sapagkat ayaw na ayaw niya ang bawat isang lingkod ng Diyos, ang bawat isang mga mananampalataya ay talagang buhay na buhay, alive na alive, na sumusunod, humahakbang sa ating Panginoon. Papatayin at papatayin niya yung alab, yung sipag, yung apoy, yung tiyaga ng bawat isang mananampalataya sa pagsunod sa Panginoon. Napakarami niyang gagawing distraction. Napakarami niyang gagawin na kaparaanan. Pagbibigyan niya ng kaisipan na pag-aalinlangan para ikay madistract, magdalawang isip, mabago ang pasya mo hanggang sa tuluyan ng patayin yung nararamdaman mong ningas na pagsunod sa Panginoon. Ano ang sabi ng Bible? Ephesians chapter 2, verse 1 to 2. Noong unay mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Mga kapatid, may tinatawag po na spiritual death. Buhay na literal, pisikal, pero patay sa harap ng Diyos dahil sa kanilang pamumuhay sa kasalanan. Yan po yung mga taong walang tamang relasyon sa Panginoon. Mayroong relihiyon pero walang tamang relasyon sa ating Panginoon. Patay spiritually sa harap ng Diyos. Pero ang pinakamasakit, yung taong nakakilala na, yung taong na-born again na, nagkaroon na ng tamang relasyon sa Panginoon, pero muli nakagawa si Satanas sa buhay niya. Muli siyang namumuhay sa kasalanan. Muling napatay ni Satanas ang init at alab at apoy at sipag niya at katyagaan niya at katapatan niya sa paglilingkod sa Panginoon. Sa pagsunod sa Panginoon, napatay ni Satanas. Deadness.
Yan po ang ikaapat na pamatay ni Satanas. Ephesians chapter 2 verse 1 to 2, sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong naghahari sa mga taong suwail. Atan niyo po, yung mga taong patay sa espiritual, humihinga, buhay literal, pero patay espiritual. Bakit? Kasi nasa ilalim ng impluensya ng kasamaan. Mga taong suwail. Pag sinabi mga taong suwail, alam na niya ang katotohanan, alam na niya ang tama at mali, pero hindi niya ginagawa ang tama para sa Diyos. Ang ginagawa niya ang mga mali sa harap ng Diyos. Suwail. Nasa ilalim siya ng impluensya ng kadiliman, sapagkat nakagawa ng tuluyan si Satanas sa kaniyang buhay. Yan ang pinakamasakit, kapatid, na maranasan ng isang Kristiyano, na siya po ay muli ay namatay sa espiritual sa harap ng Diyos, sapagkat hinayaan niya na makagawa ang kaaway sa buhay niya. Na-distract siya. Dati nakapokus sa Panginoon, pero dahil sa maraming bagay, naitalikod siya ni Satanas. Doon niya naituon ang kanyang focus, oras, panahon, buhay, at nawala na siya ng panahon sa Panginoon. Na-distract siya, nagpasimulang nakagawa ang kaaway sa kanya. Depain, nawalan siya ng pag-asa. Double-minded. Nagkaroon siya ng pag-aalinlangan, nabago yung isip niya. Dati, yung sinabi niyang oo, yung pangako niya sa Diyos, na siya'y tapat na maglilingkod habang siya'y nabubuhay, nabago yun. Ngayon, hindi na. Double-minded. Gawa yun ni Satanas. Ngayon, deadness, kamatayan, pinapatay ni Satanas ang maalab na damdamin, desire, para tapat na sumunod sa Lord. Kaya sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 3, dati tayo'y kabilang sa mga ito, namuhay ayon sa pita ng laman, at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Listen carefully, my beloved brothers and sisters. Meron palang kinapupuutan ng Diyos. Binanggit po yan ng Ephesians chapter 2 verse 3. At ang mga taong kinapupuutan ng Diyos, yung mga taong patuloy na namumuhay sa lusak ng kasalanan. Lalo't higit, yung mga taong nakakilala na, yung mga taong nakapakinig na ng mabuting balita patungkol sa Panginoon, pero mas pinili pa ring mamuhay sa kasalanan sa ilalim ng impluensya ni Satanas. Sila yung kabilang sa kinapupuutan ng Diyos. Kaya napaka-miserable ang pagdadaanan ng mga taong nasa ilalim ng kasalanan, sapagkat ang Diyos ay napupuot sa kanila. Ala ka ng mararamdaman na favor. Hindi mo mararamdaman ang pagsama ng Diyos kasi nga napupuot ang Diyos sa mga taong nagtatampisaw sa kasalanan. Wala nang ginagawa para sa Diyos. Kinalimutan niya ang Diyos. Kabilang na siya sa mga kinapupuutan ng Diyos. Lalo't higit yung mga taong nakakilala na, nalaman na ang pagmamahal, pag-ibig, pagpapatawad, biyaya ng Diyos, pagkatapos nagbalik pa sa lusak ng kasalanan. Iyon ang pinakamasakit, mga kapatid. Kaya wag na huwag po natin hahayaan, mga kapatid, na patuloy na makagawa si Satanas sa buhay nating lahat. Next day, napamatay ni Satanas. The sixth deadly deeds, yan po yung topic natin. Naatake po ni Satanas sa bawat isang lingkod ng Diyos, sa bawat isang manampalataya, para italikod ka, para panlamigin ka, para ma-out of focus ka, para isang araw,
palakpakan ka ni Satanas na siya nagtagumpay sa iyo at sa atin lahat na ikaw isang araw ala ka ng ginagawa na tapat na pagsunod sa Diyos. Next, discourage. I-discourage ka ni Satanas. Napakahusay maglubid ni Satanas. Napakahusay magtagpi-tagpi ni Satanas. Magduklay-duklay ni Satanas. Napakagaling niyang tumiming para i-discourage ka, para i-discourage tayo. Na ngayon, grabe yung nararamdaman mong alab, init, apoy para sumunod sa Panginoon, para maging tapat na sumunod sa Panginoon. Pero kapatid, split seconds lang. Kayang-kayang baguhin ni Satanas ang damdamin at puso mo na maalab, na nais mong sumunod at naglilingkod ka sa Lord dahil gagawa siya ng mahusay na paraan. Maaaring gamitin niya ang pinakamalapit na kaibigan mo, mahal mo sa buhay, kapatid mo sa pananampalataya, kasama mo sa tahanan. Napakahusay niya para ikaw ay i-discourage. Minsan kung sino pa yung pinakamalapit na tao sa buhay mo na hindi mo ini-expect na mangyayari sa inyo yon, gagawa si Satanas para wasakin ang magandang relasyon nyo, para sirain ang magandang pagkakaibigan niyo. At doon sa puntong iyon, napakahusay niyang ipapasok sa isip at damdamin mo ang mga negatibong kaisipan at damdamin at tuluyang kanyang i-discourage para burahin sa isip at damdamin mo yung sinabi mo, Lord, paglilingkuran kita ng tapat habang buhay, anuman ang mangyari sa akin. Babaguhin niya yon. Buburahin niyang lahat yon. At very timing siyang aatake doon sa napakaganda niyang plano para ikaw ay i-discourage, i-disappoint na hindi na magpatuloy. Magalit sa Diyos, sumbatan ang Diyos, manlamig, manghinawa at tuluyan ng walang gawin para sa Diyos. Ganyang kapatid, katuso, si Satanas. Kaya kapag hindi mo alam ang atake ni Satanas, hindi mo kayang i-counter ang lahat ng napakatalino niyang atake, napakadali mong mapapabagsak. Napakadali mong mapanlulupaypay, mapanlalamig at mailalayo ka niya sa presensya ng Diyos. At hindi ka na niya talaga patatayuin pa para muling makabangon, para muling makasunod sa Diyos. Napakarami ko pong kilala na mga lingkod ng Diyos, mga mananampalataya na magpaghanggang ngayon ay hindi pa nakababalik sa dating sitwasyon na napakasaya, buong galak, buong ligaya na naglilingkod sa Diyos. Kasi nakagawa si Satanas sa buhay nila. Ito lang po ang magagawa ko sa inyo. Hindi ko po kayang sa bawat araw, bawat oras, kayo po ay mabantayan ko. But I hope and I believe yung mensaheng ito ay maging tools, maging weapon nating lahat. Because in the last day, iiwan ng marami ang pananampalataya. Maraming Kristiyano manlalamig. Maraming Kristiyano tatalikod sa pananampalataya. Maraming Kristiyano hindi na magpapatuloy. Yan po'y nakalagay sa Biblia. And I hope hindi tayo maging kabilang doon. Tayo po'y maging kabilang ang manatiling tapat hanggang wakas, ang siya lamang maliligtas.
doon tayo dapat maging kabilang. Ano man ang maging pagdaanan mo sa buhay, hindi ka babatay sa kapatid mo. Ako po kahit kailan, hindi ko po naging batayan kung sino yung kasama ko. Kung sino yung pinangungunahan ko, para ako'y malungkot at hindi na po magpatuloy. Kahit kailan, hindi po ito batayan ko. Sa dami ko pong pinagdaanan sa pagiling ko. Ang batayan ko po lagi, yung oo ko, mananatiling oo hanggang huling sandali ng buhay ko. Maglilingkod ako ng tapat sa Diyos, hindi mababago yun. Meron o wala, in times of problem and happiness, maglilingkod ako ng tapat sa Panginoon, hindi mababago yun. Sapagkat alam ko yung atake at gawa ni Satanas. Kaya mga kapatid, huwag po nating hayaan na tayo po ay madiscourage ni Satanas. Si Eliseo po, sa 1 King chapter 19 verse 4, isang propeta na dahil sa kanyang pananalangin, hindi umulan ng 3 taon, tinugon ng Diyos. Isang propeta na dahil sa kanyang pananalangin sa Diyos, nagpababa ng apoy ang Diyos sa kanyang hain. Isang propeta na bumubuhay ng patay. Grabe po. Grabe po yung signs and wonders, miracles na nararanasan ni Propeta Eliseo. Pero alam niyo po ba, kahit napakatindi nung kanyang pananampalataya, kahit napakatindi na yung galaw ng Diyos sa buhay niya, alam niyo po ba na nakagawa si Satanas sa buhay niya, na discourage siya. Nung nagalit si Reyna Bathsheba sa kanya, si Haring Akab sa kanya, na siya ipapapatay kahit saan magtago, natakot siya. Sobra siyang natakot. Sobra siyang natakot sa banta ng Reyna sa kanya, na kahit sa magtago ay ipahahanap siya, ipapapatay siya. At dito po sa 1 King chapter 19 verse 4, ito po mismo yung kanyang panalangin sa Diyos. Ano po ang sabi ng panalangin ng isang napakatinding lingkod ng Diyos na si Propeta Eliseo, na nakapagpapababa ng apoy? Hindi umulan ng 3 taon. Muling umulan sa pamamagitan ng kanyang prayer. Bumuhay ng patay. Ano sabi niya nung madiscourage siya? At mag-isang pumunta sa ilang pagkatapos ng maghapong paglalakad at naupo siya sa lilim ng isang puno ng retama. At nanalangin ng ganito. Anong panalangin po ni Propeta Eliseo? Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na. Nais ko na pong mamatay. Wow! Isang lingkod ng Diyos, isang propeta sa Old Testament na napakatindi ang pananampalataya, napakatindi ang kapangyarihang idinadaloy sa buhay niya. Pero dumating isang araw, kinapitan siya ng takot, nakagawa si Satanas sa buhay niya, na-discourage siya. Ang panalangin niya, gusto ko na pong mamatay, hirap na po ako. Ganyang katindi po si Satanas. Kung mismo ang napakatinding lingkod ng Diyos na si Prophet Elisha ay nakagawa si Satanas sa buhay niya, how much more ikaw at ako ang hindi po gagawa sa buhay nating lahat.
para ikaw isang araw ay i-discourage. Kaya kapatid, kahit anong laki ng problema, kahit anong laki ng pagsubok, wag na wag mong iisipin ni kahit isipin na ikaw ay magpakamatay. Tandaan niyo kapatid, isang napakalaking kahihiyan niyan sa harapan ng Diyos na ikaw ay mananampalataya, ikaw ay Kristiyano, sasabihin mo sa sarili mo, Lord, pagod na ako, gusto ko nang mamatay, gusto ko nang mamahinga, kunin mo na ako. Yan po'y isang manifestasyon na nakagagawa ang kaaway sa buhay mo. Wala po tayong karapatan na magdesisyon kung kailan tayo babawian ng buhay at kung kailan tayo babalik kay Lord. Si Lord po nakakaalam nun. Kaya wag na wag po nating pangungunahan ng Diyos na dahil lang sa mga problema at pagsubok mo, sakit ng kalooban, problemang pinagdadaanan, sakit karamdamang malubha, ay hihilingin mo sa Diyos na ikaw'y hirap na at gusto mo nang mamatay. Nasaan ang ating pananampalataya sa puntong iyon? Kung naniniwala tayong walang imposible sa Diyos, gaano man katindi ang pagsubok at problema mo, gaano man katindi ang sakit mo, walang bagay na mahirap sa Diyos. Iyon, ang sagot lang Diyon ay isang mataimtim na panalangin na may matinding pananalig at pananampalataya sa Diyos na ang Diyos ay gagalaw at kikilos anuman ang ating kalagayan sa buhay. Instead na ikaw ay humiling na kamatayan, ang hilingin natin humaba pa ang buhay natin. Para ano? Para patuloy na ang buhay nating mahabang ito. Ipaglingkod natin, ipagamit natin sa Diyos. Yan ang gusto ng Panginoon. Na humiling tayo ng mahabang buhay at habang nabubuhay tayo, ipagamit natin ang ating buhay, talento, anumang mga biyaya at pagpapala na meron tayo na ipinagkakatiwala sa Diyos. Gamitin natin para sa Panginoon. Kaya kapatid, discouragement, yan ang ikalamang atake ng dyablo sa buhay ng bawat isa. Last na pamatay ni Satanas na inaatake niya at ginagawa sa bawat isang manampalataya, yung tinatawag na defame. Paninirang puri, pangiinsulto. Ipararamdam ni Satanas sa bawat isang manampalataya, sa bawat isang lingkod ng Diyos, na iinsultuhin niya, sisira ang puri niya, ibababa niya ang dignidad, paninirang puri ang gagawin ni Satanas para itong Kristiyanong ito, para itong manampalatayang ito, para itong lingkod ng Diyos na ito, isang araw ay huminto na sa paglilingkod sa Diyos. Defame, paninirang puri, pangiinsulto. Sa Proverbs chapter 6 verse 19, Kawikaan 6:19, saksing sinungaling, mapaglubid ng buhangin, pag-awayin ang kapwa, laging gusto niyang gawin. Tingnan niyo po mga kapatid. Yan po ang trabaho ni Satanas na binabanggit po sa Proverbs 6:19. Siya po yung witness na sobrang sinungaling. Siya po ang laging gumagawa ng paraan para pag-awayin ang mga mananampalataya, ang pamilya, ang magkaibigan, ang mga lingkod ng Diyos. Kasi pag nag-away yan, pag nagsiraan yan, diyan siya makagagawa. Hahayaan niyang magbatuhan ng putik. Hahayaan niyang mainsulto ang bawat isa. Hahayaan niyang sirain ang puri ng bawat isa sa pag-aaway para siya'y magtagumpay.
Pag-awayin ng kapwa, laging gusto niyang gawin. Kaya ang laging susi po sa atin, dapat meron tayong humble heart. Dapat tayo po handang umabot, handang humingi ng tawad, handang umunawa. Mawala po sa atin yung kataasan, yung pagmamalaki, yung puot, yung galit. Kasi yan po ang inilalagay ni Satanas, yung pride, yung pagmamalaki, yung kayabangan, yung pagmamapuri, yung piling lagi siyang tama, yung pagmamataas. At kapag parehas naging mataas, ano po tendency niyan? Magbabatuhan po yan ng masakit na salita hanggang sa dumating ang punto na sila po'y nagsisiraan na po ng buhay ng bawat isa. At iyon ang gustong-gusto ni Satanas, na mainsulto ang bawat isa, magsira ang puri ang bawat isa, sapagkat kapag nangyari yon, alam niya, papunta na po yun sa pagkawasak, pagtalikod, sa pagsunod sa Panginoon. Ganyan katuso si Satanas. Kaya wag na wag po natin hahayaan na tayo po, si Satanas po, ay makagawa sa ating mga buhay. Alam niyo po ba, yung mga taong naninirang puri, yung mga taong nagsasalita ng below the belt sa kanyang kapwa, lalo sa kanyang kapatid sa pananampalataya, parurusahan niya ng Diyos. Ano po ang sabi ng awit 105 verse 5? Siyang naninira ng kanyang kapwa ay aking wawasakin. Kaya mga kapatid, tayo po bilang isang pamilya, pakaingatan po natin na magamit tayo ng kaaway, na ikaw ay makapagbitiw ng masamang salita, na yung bibitiwan mong salita ay sisiraan mo ang iyong kapwa, ang iyong kapatid, ibabagsak mo siya, sisiraan mo siya kahit may sapat ka pang ebidensya sa sinasabi mong pangit at panghusga sa kanya, dapat hindi talaga manggaling sa atin yon. Kasi sabi nga ng Bible, siyang naninira ng kanyang kapwa ay aking wawasakin. Ang promotor po ng paninira ay walang iba kundi si Satanas. Gagamitin lang po niya ang tao. At tayo po dapat ay hindi magamit ni Satanas para manira ng kapwa, kundi para tayo po ay mag-encourage, hindi po discouragement. Kaya ito nga po, sa ating pangangaral, lagi po natin ginagamit ang Word of God para i-encourage natin ang bawat isa ng lalamig, hindi para i-discourage. Minsan ma-open tayo sa Word of God, sa message ng Lord, pero kailangan yon para malaman po natin ang tama at mali at matuto po tayong lahat. Yung sakit, gamot po yon sa mga taong nakakalimot sa Diyos. Medicine po yon. Yung gamot minsan mapait, mapakla, masakit. Especially po yung mga antibiotic na liquid na ini-inject na konektado po kagad direkta sa ating ugat. Wala pong antibiotic na hindi masakit. Lahat po ng antibiotic na ini-inject patungo po sa ugat, napakasakit po nun. Pero yun po ang papatay sa lahat ng bakterya sa ating pong katawan. The same thing with our message. Minsan masakit po ang mensahe. Minsan masakit po ang salita ng Diyos. Pero yung sakit na yun po ang gagamot sa atin. Kailangan lang natin tanggapin. At yan po ang plano ng kaaway. Ang bawat isa po ay i-discourage. Mga kapatid, ito po ang 6 deadly days of Satan. Wala po nung unang linggo hanggang ngayon, tinuloy po natin. I hope ito pong mensaheng ito ay maging warning sa ating lahat para hindi na po makaatake si Satanas. I-review ko lang po, yung unang-unang days na ginagamit ni Satanas sa ating buhay ay yung tinatawag na despair, kawalan ng pag-asa. Tatanggalin ni Satanas ang pag-asa sa bawat isang mananampalataya para ma-hopeless siya. Second, distraction. I-distract tayo ni Satanas
sa ating maalab, maapoy at tapat na paglilingkod para ikay huminto at manlamig. Third, double-minded. Yung mainit maapoy mong isip at damdamin ngayon para sumunod sa Lord, babaguhin niya yan. Gagawin ka niyang lahat ng negatibong kaisipan ilalagay sa isip mo. Para yung oo mo ngayon, magiging hindi na isang araw. At isang araw parang ayaw mo na, nang hinawa ka na. Ganyang katuso si Satanas. Deadness. Papatayin ni Satanas ang nararamdaman mong sigasig, apoy, sipag, katapatan sa pagsunod sa Lord. Para isang araw, makita ka niya na hopeless ka na, dry ka na. Ayaw mo nang sumunod sa Lord. Ikalima, i-discourage ka niya. Napakahusay niyang gumawa ng mga plano sa buhay mo at buhay natin lahat. Minsan kung sino pa yung malapit sa iyo, yung kapatid mo, pamilya mo, kaibigan mo, gagamitin niya yan. Hanap buhay mo, pangarap mo, sitwasyon, gagamitin niya yan para i-discourage ka, para hindi ka na magpatuloy sa pagsunod mo sa Lord. And then last, defame, paninirang puri. Hahayaan niyang ika'y mapahiya, masira ang pangalan mo at buhay mo, para isang araw magkaroon ka ng kahihiyan. Ayaw mo nang humakbang, ayaw mo nang sumunod, sapagkat nakagawa si Satanas sa buhay.